Good morning everyone! Welcome to B1 Moto. And for today's vlog is magkakanda ulit yun ng background investigation para sa housing loan naman to. Kasi yung mga nakaraan is puro auto loan. Ngayon naman is for housing loan ang ating iba-background check. Almost the same lang naman ang procedure. Simula sa location natin dito sa Dasma, pupunta tayo ng Naik, ng Villa de Adelaida. Babiyahe tayo ng 1 hour and 9 minutes. Malayo siya. Aabot ito ng 43 kilometers. Bale, ito yung napili natin na daan kasi medyo mas malayo siya ng onte pero hindi traffic kasi dun sa may Governor's Drive daan tayo ng 13. Pag dumaan kasi tayo doon is napaka-traffic doon, so parang ganun din. So, mas maliit nga yung kilometro pero mas mahabang oras naman ang tatakbuhin natin doon. Pero dito is mas malayo siya ng kilometro pero mas maiksing oras natin siya makukuha. Ganun din, dito na lang tayo dadaan at wala pang traffic, puro bypass kasi dadaanan natin dito. Kaya nga nasabi ko mga ka-B1 Moto, ang background investigation natin ngayon is for housing loan kasi yung mga nakaraan is ang verification natin is auto loan. Sunod-sunod yun, puro auto loan. Ngayon is housing loan. Same procedure lang naman siya pero magkaiba na ang loan nila and same din yung style ng pagbe-verify at ng interview. Sana hindi umulan kasi ilang araw na tayong inuulan mga ka-B1 Moto. Dun sa may mga nagko-comment sa atin na solid ba ang pag-CCI kasi para daw siyang gala ka lang ng gala. Oh yes, para sa akin is masasabi kong solid siya kasi para din siyang lalamove na nakakagala rin sa malalayo kasi ang mga 4CI natin, more on Cavite, iikutin natin yung buong Cavite. Maraming magaganda dito sa Cavite, so yun yung pinupuntahan natin. Kahit makaisang takbo lang kasi sa pagiging CI, bayad ka na maghapon noon kung magkano yung rate mo and then plus yung gas allowance na tinakbo mo. Yun ang kagandahan sa kanya, hindi katulad ng mga delivery, yun nakakagala ka rin pero kung ano lang yung tinakbo mo, yun lang yung kikitain mo, lalo na pag matumal. And hindi katulad dito, hindi mo kailangan pumaspas, makadalawang CI, makaisang CI ka maghapon, may regular ka ng sahod, tapos may gas allowance ka na, and then may motorcycle allowance ka na agad, tapos libre pa yung load namin monthly, and then may incentives pa. Yun ang kagandahan dito, kahit makaisang takbo ka lang, tapos may mga benepisyo ka pa, mahulugin yung mga SS mo. Kaya solid na solid talaga ang pagiging CI. So sa una lang naman talaga mahirap kasi syempre yung mga tamang diskarte, pagtatanong, lalo na kung mahihain kayo, doon kayo medyo magkakaproblema. Kailangan nyo muna i-boost yung confidence ninyo para magtanong sa mga customer, lalo na doon sa pagbe-verify. Syempre kailangan makapal ang mukha nyo sa ganun trabaho, makulit sa pagtatanong kasi gaya nga doon sa position na credit investigator. So mag-iimbestiga kayo doon sa mga taong mga naglo-loan, uungkatin nyo kung ano kaya nyong ungkatin. Tatanong nyo yan doon sa mga informant o dun sa mga kapitbahay na natatanong ninyo. Shoutout nga din pala kay Jason James Coritana. Yan, nagpapa-shoutout siya from Tacloban City. Yan, grab food rider siya and ride safe. So maraming salamat pa sa pag-support kahit hindi na ako nag-grab. Maraming salamat. Ngayon kasi is focus na tayo sa pag-CCI. Ito na yung talagang nili natin na maging trabaho. Saka shoutout din kay Road Chris Bisdak Motovlog. Ayan, nagpapa-shoutout siya from Tagum City and ride safe din sa'yo. Si Road Chris is matagal na nag-comment sa atin to, nagsisimula pa lang tayo, siguro hundreds pa lang yung subscriber natin, pero siya madami na siya subscriber ngayon and ngayon nasa 5,000 subscriber na tayo. Yun, naka-comment pa rin siya sa atin. So maraming salamat sa'yo Road Chris Bisdak Motovlog at maraming salamat sa suporta pati kay Jensen James Coritana. So, maraming salamat sa mga suporta ninyo. Yun lang naman ang kagandahan sa pagsisiya, hindi yung bugbog yung trabaho mo, hindi ka bugbog. Maganda rito, malalayo din talaga yung takbo. Actually gusto ko yung malalayo ang takbo kasi once na malayo ang takbo mo, mas malaki yung allowance mo sa gasolina. Kasi okay lang ako tumakbo, bayad naman yung gasolina natin, bayad naman yung motor natin. So no worries about that. Kaya okay lang sa akin yun. Hindi katulad kasi sa mga delivery apps, sagot mo lahat, then naasa ka lang sa per delivery. Sa ngayon mabababa na yung mga ganon, pero mag-vlog pa rin ako regarding sa mga yan, ang gaya ng Lalamove. Bahala ko kasi kay Lalamove, babiyahe lang ako tuwing Sabado, half day lang para lang hindi ma-deactivate yung account natin. Siyempre para kahit paano may income din tayo, sayang din yun. Kumita tayo ng 500 half day, okay na yun sa akin, hindi na masama yun kasi Sabado maluwag naman ang oras natin, diba? May day off naman tayo ng Linggo, so okay na yun. So yun lang naman mga ka-B1 Moto ang kagandahan sa ganyan, kasi sa mga delivery apps na yan, wala kang benepisyo, sagot mo gas, sagot mo maintenance ng motor mo, tapos sa asa ka na lang dun sa bato na sa'yo ng delivery
delivery apps. Kaya para sa akin mas solid talaga. Kung kaya nyo mag-apply na lang, maging employed na lang kayo, mas maganda po. Hindi ko naman sinasabi kung part-time siguro pwede sa ngayon, kasi tayo naranasan na natin talaga yan ang delivery apps talaga sa aking experience hindi na talaga kaya. Pero may mga ibang nakaka-survive naman, kaya okay lang sa kanila. Pero sa atin kasi may ibang goals tayo, may ibang plans tayo for future, kaya part-time na lang natin yan. And tatanggap tayo as CI, dire-diretso na natin. So ganun din naman ang gusto natin kaya naman tayo nag-delivery apps dati, kasi gusto natin na hawak natin oras natin. Dito hawak mo rin ang oras mo once na lumabas ka, kasi mga 4CI po kasi namin dito sa aming company is binabato lang through email. So maghihintay kami sa bahay namin. Gaya sa akin kanina, naghintay ako sa bahay, hihintay ako ng email kung may papasok. Bali nakapag-in ako ng 7:30. Nagkaroon ako ng 4 endorsement o nagkaroon ako ng CI is nasa 10. Kaya yun pa lang tayo lumabas. Tapos pagdating doon, after natin ma-CI, ipapasa na siya through online din. After no, titignan natin kung mapabibigyan pa tayo. Ayun, pero secured na yung one day natin. Minimum na agad tayo nito. Tapos gasolina and motorcycle. Kaya doon sa nagtatanong, nakalimutan ko yung pangalan niya. Unang-una, hindi rin naman ganun ka bilis o kadali mag-CI, kasi ang gagawin mo sa pag-CI is magbe-verify ka pre yung pagpunta mo rin sa lugar, location. Kaya dito sa Cavite, medyo malalayuan yung takbuhan dito. Kaya itong takbo ko, 1 oras na agad. Papunta pa lang dun sa CI ko. Dito kasi sa Cavite, magkakadikit lang yung mga town, pero ang pagitan niya is malalayo. Ang mga biyahe dyan, mga 30 minutes to 1 hour. Gaya nito, 1 hour to. May na-consume na ako 1 oras, papunta pa lang. And then magbe-verify tayo ng sa barangay, sa kapitbahay, hahanap tayo ng, and then mag-i-interview pa tayo, then magpapasa pa tayo ng report. Ganun yung diskarte ron. Silang na tayo. Bali dadaan kasi tayo mga kabiwan moto ng Indang, kasi walang traffic. Hindi katulad pag dumaan tayo na Gentry, 13, napaka-traffic dyan. Ayan, Indang proper, diretso, 13 Martires dito. Ayan, mabuhay. Kay tapos Indang, Cavite. Papunta tayo ng Indang, Cavite. Dito kasi yung daan papunta doon sa may Naik. Ayan, dito tayo sa may Cabsu, Cavite State University, Indang. Ayan, ayan yung arko ng Cavite State, Cavite State University. May nakakanta pa rito mga kabiwan mo to. Nay, saan ang ano dito, Nay? Dediretsuhin ko po to. Opo, ma'am 4CI ma'am. Ayan mga kabiwan mo to, tapos na tayo. So auto loan pala yun. Mali yung form na naibigay sa akin. Buti na lang ginagawa natin ng paraan. Dito ba yung palabas? Dito yung palabas. Dito nga yung palabas. Naligaw na ako. Auto loan yun. Nagkamali ng bigay sa atin. So pupunta tayo ngayon sa barangay. Magbe-verify lang tayo saglit doon. So ito ba yung barangay hall ng Halang? Salamat. Ayun mga kabiwan mo to, tapos na tayo mag-verify sa barangay. So ganun yung proseso natin na ng pag-CCI. Magbe-verify muna kayo, hahanapin yung lugar. Ang proseso is pupunta kayo doon. Kaya nakala ko talaga housing loan siya, kasi housing loan ang nalagay. Mali yung form na ibinigay sa akin ng office na endorsement na form. So okay lang, ginawan ko na ng paraan. Kailangan sa ganung mga sitwasyon, kailangan medyo tayo, mabilis tayo mag-isip para makagawa tayo ng paraan. Kasi oras ang hinahabol natin sa bawat pagbe-verify natin, bawat pag-CCI natin. Napaka-importante ng oras natin. Kailangan mabilis ka mag-isip kung ano yung dapat mong gawin. So gumamit ako ng lumang form, yung mga naunang form sa akin. So yun ang ginamit ko. Okay lang yun, pag pinasa ko yun, makukomplete naman yun, makikita nila yun. Akala ko lang talaga housing loan, auto loan po pala siya. Pero halos same lang naman din sila ng ating pagbe-verify. Same lang yung mga form na ginagamit. And tinanong ko po yung subject natin kung anong loan nila. Auto loan nga daw po. And then nasabi niya is may nakapag-CA na sa kanila na iba na PS Bank. Kaya ginawa natin ng paraan na madiskartehan na mas mabilis. Magawa natin ng report to. Kailangan within the deadline maigawa natin ng report. Kasi nga po is may nakapag-CA na sa kanya nung Friday. Possible ginagawa na yung proseso noon. Kaya mamadali natin to. So may papasa naman natin to within the day. Siguro hanggang dito na lang mga kabiwan mo to. And sana nagustuhan ninyo ang bagong content natin ngayong araw is tungkol sa pag-CCI. Sana magustuhan ninyo yung mga bago nating content. And pwede kayo mag-comment sa baba kung ano yung mga gusto ninyong i-topic natin sa pagko-content natin ASEA, yung mga gusto ninyong malaman. And don't forget to like, share, comment, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para updated ko every time mag-upload tayo ng video. And maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga bagong hindi pa nakasubscribe, please consider to subscribe and hit the notification bell. And always remember mga ka-B1 Moto, pray before you ride. Ride safe. God bless. B1 Moto out. Bye-bye!